Ito mga kabali, meron ulit tayong padala. Bali pangalawang beses na ito nagpadala, si John John Paed, ang palayaw niya. Pero ang ginagamit niya pala, Rolando Paed Jr. Yan, taga Kabanatuan to. Nueva Ecija, Kabanatuan. Bali yan, i-unbox natin to. Bali nag-usap na kami dito sa loob kung ano yung mga gagawin. Bali ilabas ko muna si Sakaon. Ito mga kabali, ang nasa loob pala ito yung 98 na pula, inverter to na stunner. Bali ito yung isa, ito IGBT type output. Yan. Bali dito nag-usap na kami kung ano gagawin dito. Bali may isang nasira sa isang side na IGBT o MOSFET yata to 290 and 06 8 pala. Bali pinagpantay na lang daw niya, tinanggal din niya isa para pantay sila. Ito ngayon yun. Bali isa naman ito, power inverter. Yan. Nag-usap na rin kami dito, sabi niya parang may sumabog daw yata ano rito, capacitor. Bali yan. Umpisan na lang muna natin dito sa sa 98. Ito muna ang gagawin ko. Bali lalagyan ko lang ng tag 1 2 3. Ito yung huli natin. Natin kung mabubuo natin to. Bali ito muna. Balik ako pag nalagyan na ng tag. Ito mga kabali, ito yung unahin natin, yung 98. Bali buksan ko lang yung top cover. Ito mga kabali, tetestingin muna natin. Bali kabitan ko lang ng negative. Itong output natin. Yan. Bali pindutan lagyan natin. Ito, testing natin. Tingnan natin kung meron. Bali, test valve lang tayo. Ilang natin sa 1K. Yan, pindot ko na. Pero walang tunog, walang ilaw. Bali, meron problema tayo sa supply. Sa inverter side tayo may problema. Yan, bali, galasin ko na siya. Tanggalin ko na siya sa kanyang housing. Ito mga kabali, meron tayo napansin yung kanyang reverse polarity, yung drain saka source magkasama. Ito. Bali dito natin mapapatunayan na yan magkasama sa tester. Gamit tayo ng tester. Yan. Baligtaran. Yan. Bali ayusin din natin yun, tatanggalin natin yung jumper na yan. Tapos pag natanggal, tanggalin natin yung E16 natin na parts transformer, parts transformer. Ito, tanggalin natin to para makakita natin kung may signal na lumalabas. Bali tanggalin ko lang.
Ito mga kabali, naka-set up na yung ating oscilloscope. Tapos tignan natin kung meron siyang bali ang tetestin natin dito yung A and B. Bali yung A nya walang kasamang capacitor. Ay yung B. Ang A yung may capacitor ito. 105 yata ito. Bali yan, testing natin. Bali ito, on ko na. Tignan natin kung meron. Yan, meron. Meron siyang 35.2. Malilipat natin sa kabila. Natin kung meron din. Bali yan, meron din. Meron naman signal. Bali balik na lang natin yung yung E60 natin na pulse transformer. Bali ibalik ko lang. So mga kabali, sasabihin ko na yung sira talaga niya. Sinabi na sa akin ng may-ari ito. Bali ito yung yung transformer putol. Yan. Inalam lang natin na yung kanyang PWM kung goods ba o hindi. Yan. Dapat talaga doon tayo talaga mag-uumpisa sa ganon. Para alam natin na walang problema yung kanyang PWM. Pero sinabi na talaga sa akin to, yung transformer, palitin. Bali ito, hanap na akong pamalit nito. Tanggalin ko lang to. Bali ito, mga kabali. Ito yung putol. Bali medyo may pagkakaiba dahil ang output nito nandito. Ang output ito halos magkatabi. Bali itong nasa kabila, ito ikakabit ko. Bali ililipat ko lang yung mga yung output sa paa. Sa pin. Yan, bali palitan ko ko lang. Ipagpalit-palit ko lang dito. Gagayahin ko ito. Bali yan. Balik na lang ako pagka naikabit ko na. Ito mga kabali, naikabit na natin yung transformer natin. Ito. Testing na tayo ngayon. Balita ka, test valve lang tayo. Bali ito, on ko na. Ayan, may tunog. Bali direct natin. Ayan, maandar. High natin. O, sagad na yan. Maandar na. Tingnan natin, 2K. Kaya naman. Bali mag-adjust lang tayo ng konti sa frequency nya. Bali papalit tayo ng resistor dito. Yan, papalitan natin yan. Gawin lang natin na 430K. Tapos medyo higpitan natin ng konti yung tumutunog na to para di masyadong pagak. Yan muna gagawin ko. Bali may protect din to. Dito, ito yung protect nyan. Yan, resistor na yan. Palitan na natin ng yan, 4.7K. Yan. Bali palitan ko muna. Ito mga kabali, napalitan na natin yung frequency nya. Ito kasi yung kanyang yung protect, na-adjust natin. Bali sa capacitor din na tayo mag-a-adjust. 3 UF na lang yung talagang ikakabit natin dito. Bali hindi kakabit, nakakabit dito. Bali hindi na natin papalitan yan para hindi masyadong mahirapan yung inverter na to. Bali for my experience, talagang pagka nilalakasan masyado yung capacitor nito, nasisiraan tayo ng MOSFET. Bali ito na lang, pinush na lang natin yung frequency nya, pinataas natin. Bali ayan, tingnan natin kung ano yung tunog ngayon. Ayan, bali direct ko na. Ayan, pinong-pino na. Ayan. Parang may problema sa lakasan. Magaspang. Ano yan? Mukhang magkapalit pa tayo ng lakasan. Nagpapabago-bago. Kaya natin i-volume. Ayan. Bali kailangan din natin magpalit ng lakasan para isang gawa na lang. Nagpapabago-bago tunog sa gawing low. Sa 1, 2. Ayan, pag nakalagay doon nagpapabago-bago. Bali palitan ko na rin to.
Ito mga kabali, naikabit na natin yung kinakabit natin. Ayan, WL. Bali ito yung pinagpalitan ito. Ayan, bali testing na tayo. Natin lang ng battery. Output. Ayan, testing muna tayo test valve. Tingnan natin yung high and low. Yan, naka-high na yan. May tunog naman. Yan, direct na natin. Yan yung kaninang mahina. Tingnan natin kung may pagbabago ba. Ayan, diretso na. Hindi na siya yung parang pagak. Yung parang nagpapabago-bago. Yan. Yan. Ipakita ko lang yung kinakain niya sa battery. Naka 2K tayo, 2K. Doon tayo nagsusukat. Bale ito. Naminaw ka. Ayan, bale yan ng bale yan ko na. 53 ampere. 650 watts. Bale yan, malakas-lakas na. Bali, ang lagi na lang magiging maintenance nito yung capacitor, kasi pag ganyang nilalakasan natin, yung capacitor talaga ang persado. Bali, yan, dun pahid. Bali, pagka napasabugan ka ng capacitor, kahit ikaw na lang magpalit, 2 pa lang naman ang hihinangin nito pag sumabog. Talagang ang inverter talaga ang napapersa lagi talaga yung capacitor. Mihina o kaya pumuputok. Bali yan, din sa 9.8 na to. Yan, 9.8. Okay na. Yun lang ang gagawin natin dito. Yung pampalakas ng tunog, di na natin lalagyan ng spring. Kasi meron na siyang ganito. E-core. Bali yan. Okay na.